Magandang hapon sa inyo guys. Magluluto pala tayo ngayon ng ubod ng saging. Sarap pa naman paggawa ng ubod ng saging. At kailangan din para itong pigain sa asin. Pagkatapos itong pigain sa asin, ginagamitan din ito ng stick para matanggal ito na parang mga sakot ng gagamba. Masarap naman igulay itong ubod ng saging. At favorite pag ito ng mga anak ko. Kailangan pala natin ito guys, lagyan ng tubig para madali ang pagtanggal ng kanyang mga sakot. Kasi kapag hindi ito nilalagay sa tubig, mahirap tanggalin yung mga sakot niya. Hindi na uubos. Parang stick. Kapag isa lang naman ang ginamit mo, nagbalik. Ito ang paggawa niya. Yan ang mga itsura niya. Ayan mga sapot-sapot niya. Kailangan na natin yan tanggalin. Kapag di natin yan tinanggal, hindi naman yan nakakain kasi mabibilaukan tayo yan. At pwede mo rin palang itong lagyan ng sahog na taba ng baboy, pwede din sardinas o tinapa, pwede rin. Medyo lang mga busisi ang pagtrabaho nito, pero kailangan matyaga ka. Dati ko ito, gumagawa nito, ganito, nilalagay ko sa tubig. At kailangan na rin pala natin ito guys bigaan. Ito yung resulta niya, oh. Kikita mo na, wala na siyang mga sapot-sapot. Oh. At ito na oh, resulta niya. Wala na siyang sapot. Kailangan na natin itong pigaan. At ito na yung resulta niya. Wala na ito. Masapot-sapot. Sobrang linis na niya. Ito na yung mga sapot-sapot na guys. Oh. Ito yung kailangan nating tanggalin. At ito na siya. Pwede mo na itong gataan ng 3 buong nyog para masarap pag 3 buong nyog ang gataan ito. Kasi kapag kulang ng nyog, pangit, di masarap. Mahilig kasi ako magluto ng gulay, maraming nyog, 3 buong nyog. Ito na pala guys, yung ginulay ko na ubod ng saging. Ito lang yung sahog ko, sardinas lang. Oh. Ito. Ito yung pagkakaluto ko. Parang ubod ng saging. O, saging na nga ito. Pero katulad din siya ng ubod ng nyog. Maputi. Diba? Sarap. Simpleng gulay lang. Pero masarap ito. Thank you.